from King Darius I to Darius III up to Alexander the Great. At ang mga taong ito ay pumasok sa Jerusalem ng buong mayroong daladalang pagtatagumpay. No? Gallantly, they entered Jerusalem. At kinuwento ito ni Josephus sa kanyang libro ng buong buo. At dito sa ating pong text, sa Zechariah chapter 9, may isang hari, no, na hindi pa dumarating pero ipinangako na, sinabi na ni Zechariah, may isang hari na darating pero ang hari na ito ay kakaiba sa mga hari na inyong sinalubong. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po yung papasalamat sa iyo sa umagang to. Truly, Lord, you make this morning, our worship service become possible because of your grace. So, Lord, through your Holy Spirit, siya nga po yung sumaamin at turuan kami how to worship, how to sing, how to pray for you during our worship. Muli, Ama, we are asking those things in Jesus' name. Amen. Marami, dito po sa Biblia, no, marami pong mga nababasa tayo na dahilan bakit tayo ay mag-rejoice. By the way, no, here in Zechariah chapter 9, we are being encouraged to rejoice. At dito po sa Biblia, kung ating pong babasahin, there are so many things na bakit tayo dapat mag-rejoice. Una raw, because it is the Lord's will. Itong kalooban ng Diyos, tayo ay laging magpuri, tayo maging masaya. Sa Isaiah, sinabi niya, we rejoices because God is the cloth of our salvation. And then, maaring iba sa inyo up to now ay pamilya pa rin dito sa line ng song na ito na this is the day that the Lord had made. Ano sabi? We will rejoice. So, ang daming reason bakit tayo mag-rejoice. But si Zechariah, sinasabi niya dito, hey, daughter of Zion, sabi niya, mga taga-Israel, maggalak kayo dahil may isang hari na darating na magiging pules o magiging dahilan kung bakit tayo dapat mag-rejoice o magdiwang. So ito po ang message ng Zechariah chapter 9. We are being encouraged to rejoice because of this coming king. Kalawa, we are being encouraged to rejoice because of the nature or the character of this king. And finally, we are being encouraged to rejoice because this coming king is our hope. Siya ang ating pag-asa. So dito po makita natin, no, ang propesiya ni Zechariah ay napakalayo pa. Pero sinasabi niya na merong isang darating na hari na magiging dahilan, na siyang dahilan upang tayo ay mag-rejoice o upang magdiwang. So ano ba raw ang mga dahilan bakit tayo maggalak o magdiwang sa paparating na hari? Una, this king would come for his people, that daughter of Zion. So dito isipin natin, si Josephus, sabi niya, tong si King Darius dumating hindi para sa mga taga-Jerusalem o para sa mga tao. Si King Darius dumating para supilin yung rebellion na nagaganap sa ibang bansa na katabi ng Israel. At ginamit niya lamang ang Israel na passage. Then, ikalawa, si King Alexander naman, dumating sa Jerusalem, hindi rin dahil pagmamalasakit sa mga tao. Bakit? Kasi kailangan ko yung Jerusalem para daanan patungo sa isang bansa na gusto niyang sakupin. So itong dalawang hari na to, o itong mga hari na to na dumating sa Jerusalem, sila ay hindi concerned sa mga tao talaga, bagkus
Sila ay mayroong ibang motibo. Pero dito, sinasabi dito ni Zechariah, the king will come for his people, the daughter of Zion, para sa mga mananampalataya o para sa mga tao na sumasamba sa Diyos. Itong hari na ito'y darating para sa mga taong ito. Ikalawa, this king will come for the sake of the whole church, the daughter of Jerusalem. So imagine that, mga kapatid, we are being encouraged. Bakit? Na mag-rejoice kasi itong hari na ito, ang concern niya ay ang mga believer. Hindi isang bansa na malakas, hindi isang bansa na mahina, kundi ang concern niya ay ang mga mananampalataya. Siya'y darating para sa mga believer. This coming king as having salvation, may daladalang kaligtasan o nagpapakita ng kaligtasan. Ang mga taga-Israel nang dumating si Darius at si King Alexander the Great, kala nila ito yung tagapagligtas nila. Pero sabi ni Zechariah, mali. Hindi yan ang inyong tagapagligtas. Ang darating na hari ang siyang magiging tagapagligtas ng bawat isa. At ang darating na hari na to, showing himself as a savior or will introduce himself being a savior, wala pong nakagawang hari na ganito. No other kings declare themselves as a savior. At itong hari na ito, ipapakita niya, he is the savior. And another reason for rejoicing is this great king is our king. Ang dakilang hari na ito ay ating hari. Imagine that, mga kapatid, this king, pinakadakilang hari, pero siya ay hari mo. He is also your king. Not only the king of Jerusalem, not only the king of the Jews, but also your king. He is your king. And this king is the fulfillment of Zechariah's prophecy. This king will exercise his dominion for the sake of his people. It is for the preservation of his chosen people. At ang New Testament po, the New Testament ay lagi pong sinasabi sa atin na ang Zechariah chapter 9, ito po ay fulfillment ng prophecy about or regarding to whom. Ito po ay prophecy na nagpapakita at nagpapahayag at nagpapatunay the triumphal entry of our Lord Jesus Christ into Jerusalem. So bakit po natin nasabi niya? Well, the New Testament testify about it. Matthew chapter 21 verses 4 to 5 and John chapter 12, 14 to 15, maliwanag po itong sinabi. And bilang pagpapatunay po, basahin po natin itong Matthew 21 verses 4 to 5. And by the way, I will be reading on the Legacy Standard Version, LSB. And this took place in order that was spoken through the prophet would be fulfilled, saying, Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you lowly and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of a pack animal. John chapter 12, verse 15. John chapter 12, verse 15. Fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. So dito hindi siya binanggit kaagad, pero we all know na sino ba yung pumasok si Jerusalem na nakasakay sa isang asno? It's only the Lord Jesus Christ. Di ba? And then si Zechariah, sinasabi niya, tung hari na to, 100 years ang pagitan nila, tung hari na to, ito ang gagawin niya. Papasok siya sa Jerusalem, at ito ang kanyang mga gagawin, ito ang kanyang sinasakyan, at itong hari na to ay siya ring dahilan kung bakit kayo o Jerusalem ay dapat na mag-rejoice. So rejoice, ito ang encouragement sa atin. Because Christ, the coming King, ay anong kanyang gagawin?
He will give you eternal rejoicing. Yung rejoicing, yung sasaya na naramdaman ng mga taga-Jerusalem nang dumating si King Darius at si King Alexander, temporary lang, pansamantala. Bakit? Kasi namatay si Darius. Pinalitan siya ni Alexander. At si Alexander, very young age, namatay. So yung tinitingala ng mga tao, ng mga taga-Jerusalem, o mga Israelita, na mga tagapagligtas nila noon, ng mga time na yon, wala, no? Namatay ka agad. So pansamantala ang kaligayahan na kanilang naramdaman. Bakit ba kasi ganon? Kasi siyempre, ang mga taga-Jerusalem ay humihingi ng relief mula sa pang-aabuso o mula sa pananakop ng iba't ibang bansa. And later on, no, siguro madaanan natin yan para magbigay ng konting paliwanag pa regarding sa bakit gano'n na lamang ang pagtingin ng mga taga-Jerusalem sa mga dumarating na hari sa kanilang bansa. So ano implication sa atin ng Christ entering to Jerusalem? Katulad po nung nabanggit natin kanina, it's the fulfillment of prophecy. Christ's entry into Jerusalem on a donkey is a fulfillment of the Old Testament prophecy in Zechariah chapter 9 verse 9 na nagsasabi na na ang Messiah ay darating na mayroong authority to rule with righteousness and having salvation, but this king is gentle, and imagine that, riding on a donkey. Si King Alexander, nung pumasok sa Jerusalem, sabi ni Josephus, he is riding on yung pandigmang kabayo. Gallantly. At sa likuran ni King Alexander, napakarami niyang magigiting na general. At nung makita ng mga tao kung gaano kakisig at kung gaano katikas tong si Alexander, tuwan-tuwa sila, sinalubong nila si Alexander. No, sabi nila, ito na siguro yung hari natin na magliligtas sa kanila. But then, the expectation, no, it's a short-lived rejoicing dahil maagang namatay si Alexander. So this confirmed Jesus as the long-awaited Messiah, drawing attention to the connection between the Old and the New Testament. Nung dumating na si Kristo, hey, eto na. Yung mga hindi nyo maintindihan sa Old Testament, eto, ipapaliwanag ko na sa inyo. Sort of like that, no? So, by entering Jerusalem in such manner, Jesus made a public declaration of his identity as the long-awaited King of Israel. Although, yung pamaraan ng pagpasok niya sa Jerusalem ay kakaiba, hindi pangkaraniwan. No, si King Darius nung pumasok sa Jerusalem, anong dala-dala niya? 100,000 of his army. No, show of force. At nabanggit nga ni Pastor Joel kanina, ngayon, para nagkakaroon tayo ng problema sa ating politics, no? Merong show of force, pinapakita niya, I'm the ruler, so pwede kong gawin ang gusto kong gawin ngayon. Well, actually, yan ang cycle na, no, ng ating bansa. Sino yung nakapesto, sino yung pinalitan, humanda ka. Babalikan kita. Parang ganon. So, ano ba ang historical background ng Zechariah chapter 9? Katulad na banggit natin ngayon. By the way, Haggai and Zechariah, medyo overlapping itong dalawang to. No? I think, kung di nagkakamali, 2 years during the reign of King Darius, these two prophets, no, ay nag-prophecy regarding sa mga mangyayari sa iba't ibang bansa. So itong Zechariah chapter 9, dito pinapakita sa atin na una, si Darius the First, between 522 to 486 BC, itong Persian king na to, siya po ang nag-allowed na ang building o yung temple sa Jerusalem ay muling gawin. Nagbigay siya ng authority. No? Pero siya ay dumaan, katulad nabanggit ko kanina, dumaan lang siya sa Jerusalem. So wala siyang intention talaga na pumunta doon. Pero kailangan niyang dumaan para puntahan yung isang bansa na nagre-rebelde. Then,
sa rulers na na-mention sa verse 13, kung tatalon tayo, and the defeat of Tyre sa verse 4, ito po ay nagre-refer kay King Alexander na siya naman pong pumasok sa Jerusalem after nang maitaboy nila yung Medo-Persian na namumuno during that time. So, however, sabi ni Sekaraya, maliwanag siya sa sinasabi niya. Hindi yan, sabi niya. Meron darating na hari. There is a coming king will be different from the common experience of kings. Kung yung mga hari na yan nabaitan kayo, kung yung mga hari na yan dumating, nabighani kayo sa kanilang kagitingan, pero hindi pa yan ang pinangakong hari na darating. So, hindi yan ang dahilan talaga para kayong mag-rejoice. Yun sinasabi ni Sekaraya. And we take note na ang propetang ito, si Sekaraya, ay maliwanag sa kanyang sinasabi na ang hari na darating na ito ay kakaiba. No, katulad ni King Darius at ni King Alexander, yung mga tao raw, nag-greet, sama-sama, lumapit at binati si King Darius dahil sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. And si Josephus, sabi niya sa kanyang libro, nung dumating si King Alexander, sinalubong si Alexander ng mga tao dahil umaasa sila na si King Alexander ang kasagutan para sa kanilang kaligtasan politically mula sa mga Persian. So sinalubong nila ang dalawang hari na ito. And ganito rin po ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo. Nang dumating, sinalubong siya ng mga tao with palm branches and shouted, Hosanna, Hosanna. Atong salita pong Hosanna, karaniwang pagkakaalam natin para sa atin is a declaration of praise similar to Hallelujah. Di ba? Pero, ang ibig hong sabihin talaga ng Hosanna, it is actually a plea for salvation. Meaning, ang ibig pong sabihin nito ay save us now. So yun po ang tunay na meaning ng Hosanna. Iligtas mo kami ngayon. At ito po ay isang traditional Jewish cry of praise and hope for deliverance. Hosanna means iligtas mo kami. Ito ang sinasabi nila sa ating Panginoong Jesucristo nung pumasok siya sa Jerusalem. Si Alexander the Great, nag-enter siya sa Jerusalem noong 332 BC. At ang ating Panginoong Jesucristo ay approximately, napakahaba ng pagitan nila, pumasok siya sa Jerusalem 30 CE. Common Era. So, ito po yung sinasabi ni Sekaraya. Imagine this, sabi niya, etong hari na to darating, hindi susunod na araw o isang linggo, pero after ng ilang years, may isang hari na darating na magiging dahilan. Siyang magiging dahilan para kayo ay mag-rejoice. At dito nga, pinakita ni Sekaraya sa atin, tignan nyo, sabi niya, tong hari na to, na darating ay kakaiba sa mga haring dumarating na sa maraming pamamaraan. Una, tignan ho natin, si Kristo at Alexander the Great pumasok sa Jerusalem ng may kapayapaan at ang mga tao ay humiling na sila'y iligtas. Nabasa ho natin kanina yan. Then, Alexander came to Jerusalem, a man of war, and have shed blood. Warrior po si King Alexander at marami siyang pinatay sa dami ng sinakop niyang bansa. But, sabi ni Sekaraya, tignan niyo tong darating na hari. Sabi niya, tong darating na hari na ito, hindi siya papasok sa Jerusalem na puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Bagkus kabaligtaran. Tong hari na to'y papasok sa presensya ng Diyos by His own blood, sa sarili niyang dugo, sarili niyang dugo ang kanyang daladala. Sa Hebrews chapter 9 verse 11,
Hebrews 9 verse 11 to 12. Again, I will be reading on a Legacy Standard Bible. But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. Then verse 12, and not through the blood of goats and calves, but through his blood he entered the holy places once for all, having obtained eternal redemption. So dito makita po natin mga kapatid, no, na itong si King Alexander, dala-dala niya ay dugo ng mga kaaway sa kanyang kamay. Pero si Kristo, sarili niyang dugo ang kanyang inialay, ang kanyang dala-dala na siyang pumasok sa tabernacle o sa Jerusalem. Ikalawang comparison natin dito, si Kristo at si Alexander ay parehong pumasok sa temple para mag-sacrifice. At sinabi ni Josephus, to please the Jews, King Alexander entered the temple to offer a sacrifice para mapagbigyan itong mga Israelites. But si Kristo, no, again sa John chapter 2 verse 16, and to those who were selling the doves, he said, take these things away. Stop making my Father's house a place of business. No, so ang Panginoon sa Kristo pumasok sa Jerusalem, hindi siya nag-offer kaagad, kundi nilinis niya raw yung templo. Bakit? Kasi nakita niya, pagdating niya dun sa temple, nakita niya? Merong mga money changer, merong mga nagbebenta ng mga sheep, o mga iba't ibang uri ng offering na pwede niyong bilhin. Sabi niya, hey, itong tahanan ng aking Ama, it's a place of worship, not a place of business. So, ganyan po ang ginawa niya. Then, susunod pong comparison natin, si King Alexander po ay, hinahanap. Siya ay, tinawag ng mga Hudyo. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay hinanap o tinawag ng mga Griego. John chapter 12 verse 20 to 21. John 12, 20 to 21. Again sa LSB, now there were some Greeks among those who were going up to worship at the feast. This then came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, Sir, we wish to see Jesus. So ano implication nito? Itong mga Israelites po, umahanap sila ng deliverance, ng tagapagligtas mula sa physical na pagkakaalipin, mula sa political na pagkakaalipin. Pero itong mga Griego na ito, they are seeking Jesus Christ for what? Para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, para sa kalayaan mula sa kanilang kasalanan. So this is Zechariah is what he's saying to us, is what showing to us. Kakaiba tong hari na ito. Tong hari na to ay darating hindi dahil siya ay great warrior o siya ay isang dakilang mananakop, kung hindi tong hari na ito, siya ay may daladalang pagtatagumpay at kaligtasan, not only physical but spiritually. Then another comparison, Alexander died of his own sins. Namatay si Alexander dahil sa kanyang kasalanan. King Darius namatay na isa ring makasalanan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay alang-alang. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Jesus died for the sins of the world. Hebrews chapter 9 verse 28. Hebrews 9 verse 28. So Christ, also having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin, to those who eagerly await Him. So si Kristo po, siya po mismo nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa mga makasalanan. At ang
kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo to, anyone can obtain it, anyone can claim it if you are really a repentant sinner. Kung tunay kang magsisisi sa iyong kasalanan at isusuko mo ang iyong sarili kay Kristo, yung kamatayan ni Kristo ay pwede mong angkinin. Pwede mong sabihin na si Kristo'y namatay para sa iyo. So, anong challenge sa atin ito? Jesus' triumphant entry was also a call us to follow Him in humility, peace, and faith. Yung pagpili niya po ng ating Panginoong Jesucristo na sasakyan papasok sa Jerusalem na donkey or asno rather than a war horse is a challenge to all Christians. No, sa bawat mananampalataya na tanggapin natin, yakapin natin ang kaharian ng Diyos na mayroong self-sacrifice. You cannot enter the kingdom of God without self-sacrifice, without following Christ, without forsaking your sin. You cannot enter the kingdom of God without repentance. So hindi mo pwedeng sabihin na dahil ako'y mabuti, papasok ako sa kaharian ng Diyos. Dahil ako'y gumagawa ng mabuti, ako'y laging umaatin sa TNC, papasok ako sa kaharian ng Diyos. No, hindi po ganon. You can only enter the kingdom of God if you have Jesus Christ's righteousness in your life. Kung taglay mo ang mga katwiran ni Kristo, yun lamang ang tanging paraan upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. And this will bring to us in our second message, you have the reason to rejoice because the nature of this coming King, the character of this coming King, and what it is. First, He is the promised King. Sabi nga ni Zechariah, itong promise king na to, bakit kailangan pa sabihin na promise king? Kasi nga kakaiba siya. Siya yung pinangako. Hindi pinangako si Darius, hindi pinangako si King Alexander, but ang pinangako ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po isa sa mga natin, no? Mga karaniwan na sa tao siguro, hindi lang sa mga Pilipino, the more difficult time, the more we can appreciate a hero, a savior. Kailangan natin ng isang Superman na magliligtas sa atin, na mag-aalis sa atin mula sa ating paghihirap. No? And so many times, during election, mililitaw na isang parang super politician, sabihin, ako ang kailangan ng Pilipinas. Di ba? Binoto natin, nanalo. Then, pagkatapos ng term niya, iyak tayo. Di ba? Then, another election, lumitaw na naman, another super politician na naman. Yes, we vote again for him, nanalo. After ng kanyang term, kamot ulo tayo. No? Wala kasi talagang super o any person na makakapag-ligtas talaga sa atin mula sa mga kahirapan o mga hopelessness na nararanasan natin. Sabi nga ni J-Mac, the government cannot save you. Wala kang maaasahan sa gobyerno. Although he is pro-Trump, si John Mac, pero sinasabi niya, wala kang aasahan sa gobyerno. Kasi yung mga tao lang yan, na mere say lang yan. Puro salita lang, pero wala naman talaga. So, this coming King is what? Very different. He will give you what? The desire, or He will give you the hope that you need. Na ang kailangan mong pag-asa ay nasa Kanya. So dito nga sa context natin, sa Philippine context, no? Ito po isa sa mga dahilan, bakit napakaraming Pilipino ang madaling mapapayag o napakadaling akiting sumama sa isang relihiyon. Kasi ang tingin nila sa ibang religious leader o mga politician, for example, sila ang savior namin. Example, no? Sa Davao, pag yan nanalo, I think kailangan na namin ng misis ko na mangibang bansa, no? Yes, pag nanalo yan, yung religious leader na yan,
Imagine that, di ba? Ang dami-dami niyang kaso, child molester, no? May adulterer. Meron siya mga kaso na ba to, yung trafficking, yung human trafficking. Tapos imagine, nanalo, number 1 pa. No? Imagine that, no? Gaano ka-depraved, gaano kabulok ang kaisipan ng tao pagdating sa pagpili ng leader. And this is common sa mga Pilipino kasi siya ang nakikitang pag-asa, siya ang nakikitang sagot sa kanilang paghihirap. Itong political leader na to, namigay ng tigpa 500. And by the way, no, sa amin sa Libis, nalungkot ako. Bakit? 1,000 pesos ipagpapalit nila ang kanilang conviction para lamang iboto yung isang leader na baka mag-aasawa na yung mga apo ko, wala naman lang nagawa para sa lugar namin. And yet, iboboto nila for the sake kasi dinagdagan ng 1,000 yung kanilang ayuda. Gusto ko silang sabihan nun, kayo lang ba ang tao sa kalookan? At isasakripisyo nyo ang majority alang-alang sa 1,000 pesos na yan. Pero yung kasi nakikita nila ikaw ang pag-asa namin. Yung 1,000 pesos na ayuda mo, pag-asa namin yan. And yet, sabi ni Zechariah, maling-mali kayo. Merong isang hari, tong hari na to, ito ang inyong pag-asa. So those people will surely take advantage sa kanilang mga miseries at imamanipulate sila. Nangyayari na nga, di ba? Makita natin yan sa mga eleksyon, sa mga religious na samahan nila. And all these difficulties in life came upon Israel because they left God. Sa Israel rin, naghirap sila. Nangyari sa kanila to. They left God and His commandments. They disobey God's commandment. This is the same for us, for all of us, because we disobey God's law. Because we are all disobedient to the will of God. But I'm not saying na laging ganon, na kaya naghihirap ang isang tao o naghihirap ang isang Kristiyano dahil gawa ng kasalanan. And remember, di ba, sa Gospel of John, tinanong si Christ ng sino ba dahilan, bakit pinanganak na bulag ang taong to? Sabi, kasalanan ba ng mga magulang niya o kasalanan ng bulag? Ano sagot ni Kristo? No. Hindi siya pinanganak dahil sa kasalanan ng kanyang magulang o kasalanan niya. It is for the glory of God. No? Kung iba man sa inyo nagdurusa, mayroong paghihirap na nararamdaman ng mga oras nito, at hindi ko sinasabing, gawa ng kasalanan. Maybe it's a God's will, no? Gusto kong subukin. But dito, sa context natin, yung mga Israelites ay naghihirap because they disobey God's commandment. They forsake Yahweh. They turn back to His commandments. And sometimes, mga kapatid, kung tayo dumaraan sa mga pagsubok, siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano ba dahilan? Bakit yung sinasabi ni Zechariah na reason, mga reason that we should be rejoicing ay nauuwi sa kalungkutan due to the sufferings sa iba't ibang uri ng trials, temptations, or anything na maaaring nagpapahirap sa atin. Then, secondly, na karakter ng hari na to, he is the righteous king. He was not going to be like their other kings, no? Hindi pansarili ang kanyang dahilan ng pagparito, kundi ang kanyang dahilan ay alang-alang sa kanyang mga tao, alang-alang sa kanyang mga mananampalataya, and He will rule us in righteousness. Ibig sabihin, without deceit, without reservation, and it's a full of righteous ruling. Third character ng hari na ito na paparating, he is the victorious king. The Hebrew text is a form of verb meaning save. Save from sin, save from anything o maaaring sa pagkakaalipin, kaligtasan mula sa anumang uri ng mga bagay na maaaring nagpapahirap sa iyo.
but also it's in a spiritual sense of redemption. Fourthly, this king is full of humbleness or humility. Though the righteous king will be humble, mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Imagine that, no? Maaaring iba sa inyo, baka sabihin, kasi baka wala namang ibang masakyan ng Panginoon sa Kristo during that time, kaya yung asno napili niya. No, it's intentional, intended yun na sumakay sa donkey. So, bakit? Kasi riding in a donkey, here, dito ito pinapakita sa atin na ang ating Panginoon sa Kristo is not a tyrant or a warrior conqueror. No, the image of the king riding on a donkey is particularly important because what? Ito'y nagbibigay diin sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang gentleness, at in contrast sa mga hari na dumating sa Jerusalem, katulad ni King Darius at ni King Alexander. So, ito po'y nagbibigay ng matinding pagpapahayag o ng highlight sa ating Messiah, na yung vision na nakita ni Zechariah, one day raw po, no? This king will bring peace, not through military conquest, but through humility and righteousness. And then, lastly, this king is our only hope. Wala ka ng ibang pag-asa. There's no other king that can give you hope except the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ reconciles us to the Father through the blood of covenant. Verse 11, mababasa po natin yan. The blood of my covenant in verse 11 points to God's promise to His people through covenant, which was established through sacrifices. At remember, no, mga nakaraan series po ni Pastor, niya, pinaka-main theme na niya, regarding sa sacrificial blood of the Lord Jesus Christ. This could also point us forward the ultimate sacrifice ng ating Panginoong Kristo. At itong sacrifice na to, nabanggit natin kanina, ay maaari po na i-claim ng bawat isang tunay na magsisisi sa kanilang kasalanan. So here we see, without the sacrificial blood of the Lord Jesus, salvation from sin is impossible. Hindi po posible ang kaligtasan kung wala pang sacrificial na atonement na ginawa ang ating Panginoong Kristo. At ang dugo na ito po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ito po ang nagbigay sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang dugo na sinakripisyo ng ating Panginoong Kristo, ito rin po ang naging daan, ito rin po ang naging dahilan upang ang nasirang relasyon ng Diyos at ng tao ay muling maibalik. Ito po ang mga ginawa ng ating Panginoong Kristo. So this is the reason why we should rejoice. At yung sinasabi ni Zechariah, rejoice. Rejoice because this coming king is different from the other kings. So anong challenge sa atin ito? Sa mga mananampalataya, Christians, are you suffering from any trials in your life today? Ikaw ba ay persecuted sa iyong family, sa iyong trabaho? Meron ka bang problema na kinaharap sa iyong pamilya? O ikaw ay dumaranas ng sakit ng pisikal ngayong mga panahon na ito? Mayroon kang malubhang karamdaman? O may mga alalahanin ka sa iyong kalusugan? O maaaring iba naman sa atin ay merong dumaranas ng financial problem. Pero, di ba sabi nga ni David, why lose heart? Why let your soul be cast down? Sa Psalms chapter 42 verse 11, sabi ni David, di ba, nung siya'y dumaranas ng mga pagsubok sa buhay niya dahil sa mga kabilang gyera, siguro nabasahin natin Psalms 42 verse 11, and babasahin ko po sa Living Translation, although ito'y paraphrase, pero nakita ko medyo maganda, no, ang translation niya. Sabi niya, But oh my soul, don't be discouraged, don't be upset, expect God to act. For I know that I shall again hope plenty of reasons to praise Him. For that He will do, He is my help, He is my God. Yes, we are suffering for now,
but be strong, trust in God, hold on His promises, remember, the suffering we are facing in this world is not enough to compare to the glory waiting for us. Imagine, no, naghihirap pa ngayon? Yes. Pero mga kapatid, yan ay pansamantala lamang. Wala huyang kasing halaga kumpara sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin pag tayo po ay pumasok na sa kaharian ng Diyos. So why let our lives be consumed by sorrow, despair, and distrusting the promises of God? The joy of the Lord is our stronghold. Ito nga po, di ba, ang dahilan bakit sinabi ni Pablo dun sa Romans 8:37, anumang problema, anumang pagsubok, anumang bagay o anumang mga temptation na meron sa mundong ito, sabi ni Pablo sa Romans 8:37, because Christ died for you, so you are more than conqueror because of Christ. Kaya mong pagtagumpayan ng mga bagay na yan. You are more than conqueror. Yan po yung maliwanag na sinabi ni Pablo. Dahil kay Kristo, kaya mong pagtagumpayan ang mga bagay na yan. So again, challenge sa mga unbeliever, base po sa text na atin po sinabi, there is no need for you and feel desperate because of your sins. There is hope, merong pag-asa, at yan ay ating Panginoong Kristo. Magtiwala sa Kanya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, and you have the assurance na sa iyo ang kasiguruhan na si Kristo ay walang reservation o buong katapatan na ikaw ay papatawarin mula sa iyong kasalanan kung tunay kang magsisisi. Let your sorrow, let your mourning be turned into rejoicing, gladness and victory. Repent, carry the cross of Christ, and you will receive freedom from enslavement of sin. At para sa mga mananampalataya, it confirms the nature of Jesus' kingship. It challenges believers to live humbly, peacefully, and with unwavering hope in God's promises. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, muli, papuri pa salamat po sa umagang ito at tunay nga po Diyos na we are still praying and coveting your guidance, Lord, your blessing sa mga ilang oras pa, Lord, na amin pong gawain sa loob ng building na ito. Muli, Ama, ang lahat po ng kapurihan at pasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen.